Sa magandang umaga po sa bawat isa, nato muli ang Pastor Fernandez Vlog na magtatalakay ng isang paksa sa oras ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na mapan sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po naming pinupuri, pinapasalamatan sa ba't maging makapaglaga yung lingkod, Panginoon. Maraming salamat naman sa pangalas na yung Panginoon. Amen. So shoutout muna sa ating mga nanonood, sa ating mga tinalakay about Bible, ano po. So part 2 natin, ano. Albert Reyes de Luna, Mr. Albert, Kenneth Narte, Valdez, Le Lopez Permanejo, Pasjan Leo, Elisa Posturioso, Velasco, Ricardo Rayos Kalaluan, Minicia Pangkulan, Josephine Mariscodes, Lini Sandoval, Norhi Ramonido, Enoch Toribio, Michael Cesar, Charles Delgado, Flor Ebora, Reyes Estelides Huerta, Rosel Tima, George Langabila. Masok po pala ito si Sir Rosel, ano po. Aldrin Permanejo Magnaye, Des Delgado Reyes, and Mark Kims Sunday, ano po. At saka siyempre si Nori Ramonida, kasi baka mamaya sabihin naman ay shout out ulit, ano. So papatuloy na po tayo sa ating tinatalakay about Bible, ano. Mamaya po magsusundok sa aking anak at kung anong oras siya. So ang ating tinatalakay ngayon ay about Bible, the Bible, the infallibility of the Bible, ano. So ang pag sinabi infallibility, from the root word infallible, nang ibig sabihin ay walang mali sa lahat ng kanyang subject. Anumang subject ng Biblia ay hindi siya nagkakamali. At sa katunayan, ito po ay sabi dito, number 1, Jesus certified Old Testament as accurate. Yun. Sinertipikahan ni Jesus ang Lumang Tipan bilang tama, ano, accurate talaga. Wala siyang pagkakamali, ano. Anumang subject ay accurate siya, no? Kung bakit nasasabi ng iba na sablay ang Biblia, sapagkat hindi binasa ang ng buo ng Biblia. Isang passage na nakita, tinatuloy na kagad ang Biblia. So, kaya ang Biblia, hindi siya pwede magtanggol, ano? Hindi pwede magtanggol ang Biblia. Shout out Eds Gregorio. Hindi pwede magtanggol ang Biblia. Ano po? Kasi nga, napagbintangan na kagad siya na sablay, ano. Pero sino po ang may sablay? Yun nagbabasa. Dahil kagad niyang binigyan interpretation. Alam nyo, ang danger po nito, sige, sabihin natin, meron kang perception. Pero pagharap natin sa Diyos, doon natin malalaman kung sino totoo. At ang may paano pagka sinabi nga ng Diyos na totoo siya, yung Biblia, mapapahiya tayo. Tapos sabihin natin sa Diyos, patawarin mo ko, Panginoon. Buti nga kung patatawarin ka pa ng Diyos doon, po. So minsan, ang mahirap po nito ay dinedegrade nyo yung Biblia namin, pero gusto nyo purihin namin yung aklat ninyo. So hindi po pwede, ano. Pag naman ang aklat ninyo sinabi namin na may sablay din, baka ipapatayin nyo kami, ano. Yun ang mahirap dyan, eh. Di po ba? So samantalang dapat ay nirespeto natin yung iba, ano. So kung nilalait natin yung aklat ng mga Kristiyano, at nagsabi din ng Kristiyano na yung aklat ninyo ay sablay din, huwag kayong magalit. Kasi kanya-kanyang paniniwala yan, ano. Yun. By citing, bakit po sinabi ni Jesus na Old Testament ay accurate? Kasi by citing the miracle stories of Old Testament. So, si Jesus Christ po ay nagsabi ng mga himala na mga kasaysayan o istorya sa Old Testament. Jesus certified them as true, tama, totoo, accurate, tama, yun. Inerrant, walang pagkakamali, and thus infallible. So pag sinabing infallible o infallibility, walang mali sa lahat ng kanyang subject. Yun.
A few examples follow. So may ilang mga halimbawa na dapat nating tingnan. Sabi po rito sa Matthew 19:4, a few accepted Genesis as a factual facts. Yun. Account of creation. Tingnan natin sa Matthew 19:4. Ano po? Matthew 19:4. Yun. Sabi po dito, sa 19:4, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? O, nakikita natin paano nilalang, sabi sa Genesis, sabi ginot ni Jesus Christ yung Genesis, lalaki at babae. Wala pong third sex sa Biblia. So sa totoo lang, ang Diyos nilikha niyang tao na lalaki at babae. So hindi po talaga nilikha ang third sex. So, nagkaroon ka na ng pakiramdam, pero bakit nagkaroon ng pakiramdam na bakla ka? Yan. Dahil sa tayo ay nakakain ng bunga ng tama at mali. Kaya nagkaroon ka ng mali siya. Kaya nga mali siya, mali siya. Yung pa sabihin. Mali ikaw. Yung sabihin. O mali si ganito. Yun. Biro mo, sabihin mo, inikha ka ng Diyos na ganyan. Hindi. Diba? Ikaw lang gumawa sa sarili mo. Kasi sabi dito, hindi niyo pa nababasa na sa pasimula pa, sa kasulatan, na sa pasimula pa nilikha nila lang ng Diyos ang lalaki at babae. Ano po? So, namatuwid Adam and Eve, Matthew 19:4-6. May kita rin sa Genesis 1:26-27 at chapter 2, verse 7 and verse 18. Si Cain at Abel ay sinasabi din sa Matthew 23, verse 35. Sa Hebrews o Hebreo 11:4, Genesis 4:1-15. Yan. Satanas ay tinalakay din sa Lucas 11:18, Ezekiel 28:11-19. Pero Satanas ay binanggit din sa Genesis chapter 3. Si Noah ay binanggit din sa Matthew 24, verse 37-38. So, sinaltipikan po. Genesis chapter 8, verse 1-14. O si Jonah din po ay binanggit ni Jesus doon sa Matthew 12:39 and verse 40. At sa Jonah chapter 1, verse 7. So, yung asawa ni Lot ay sinaltipikan din ni Jesus Christ. Sa Luke 17:32 at kinumpirma sa Genesis 19 verse 26. Ang sumunod, Jesus took the Bible to be God's word, true in every word, and entirely trustworthy. Ano po ibig sabihin nito? Tagalogin natin. Si Jesus ay tinalakay niyang Biblia bilang salita po ng Diyos. Totoo sa bawat salita at mapagkakatiwalaan. Yun po, ibig sabihin, trustworthy, mapagkakatiwalaan siya. Diba? Letter B, o pangalawa, Christ and the apostles accepted the Old Testament as infallible. Si Kristo at ang mga apostol ay tinatanggap ang lumang tipan bilang tama sa lahat ng kanyang topiko, sa lahat ng kanyang subject, sa lahat ng kanyang tinatalakay, sa lahat ng kanyang issue. So dapat ang Biblia ay mag-aral tayo ng hermeneutics. Alam natin yung background, katulad nun, bakit pinasawa yung katulong. Alam nyo, pag hindi mo lang background, sasabihin mo nga, kita mo, pinapindulutan pala ng Diyos yun. O, diba? O, kasi nga, tingnan natin kultura. May cultural context, Kasi pagka hindi magkanak ang isang babaeng may asawa, tungkol niyang ibigay yung katulong niya, at yung anak nun ay magiging kanila. Yun lang ang solusyon na nakita ni Sarah. So, pinag-aralan natin. So, ibig sabihin, gumagamit ng kultura ang Biblia. Noon, hindi pa po naman nagkakasal ang tao, kahit na sila magkapatid. Sister ni Abraham si Sarah. Pero pagdating ni kay Moises, ay binawal na po yung pag-aasawa
sa malapit na kadugo. O di po ba? Yun. O sabi ko rito, modern day theologians o yung mga theologians sa panahong ito have cast doubt on the following books. Yun. Here is your defense against these enemies of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. These books were written by Moses. So sinulat po ni Moses ang Genesis hanggang Deuteronomy. Binalidate naman ni Jesus ang mga ito na matatagpuan sa John chapter 5 verse 46 and 47. Tingnan natin. John chapter 5 verse 46 to 47. Ito pa sa akin. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, naniniwala din kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. No? Ibig sabihin, yung Genesis 2, Deuteronomy, it speaks about Jesus Christ. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa may sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Ito yung sinagpigan ni Jesus. Deuteronomy, the book most of attack in Matthew chapter 4, verse 4 to 7 at verse 10. So, ang Deuteronomy ay ito yung inatake rin. Ano? Christ defeats Satan by quoting from Deuteronomy chapter 6 verse 16. O, ibig sabihin, pag niliwanag natin, Deuteronomy pwede nating ipanglaban. Ano? O, ito yung dumampot si Satanas ng salita ng Diyos, pero ang sagot ni Jesus ay nasa Deuteronomy sa chapter 4 verse 4, chapter 4 ng Matthew, ano? Starting verse 1 to verse 11. Lagi sagot ni Jesus, nasusulat din naman. Diba? So, ibig sabihin, talagang dinampot na Jesus ang Deuteronomy. Diba? Would Jesus have used the words from these books if they were not? Yun. So, si Jesus po ba ay ginamit niya mga salita mula sa mga kalat na ito at kung hindi ito nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ano po? O, sinabi niya ito, the third of the Spirit, the Word of God, Ephesians 6:17. Diba? Kaya nga yung sabi ni Paul, yung Old Testament ang panlaban natin. O, diba? So, halimbawa, diba, may shield of faith sa army, Frederick Catulan. Pag ginanon yung dapat ay sa mga kawal, titirada ka din. Yun. That is the Word of God. Ano po? So, yun po, Not he would not. These books are Word of God. So, ang mga kalat ng mula Genesis to Deuteronomy ay salita po ng Diyos. Ang tanong, nabasa nyo na ba yung Genesis to Deuteronomy? Baka nabasa mo na isang passage, tapos ang sinabi mo na kagad ng Biblia sablay. So, hindi natin masasabing sablay ang Biblia pag isang passage lang nabasa mo. Diba? Pero nakaka-bless naman po yung gumawa ng Ben-Hur sapagkat ang tanging layunin niya kay yung pelikulang Ben-Hur para sirain ang Kristyanismo. At para masira niya, nagbasa siya ng Biblia, binasa niya ang buong Biblia from Genesis to Revelation. At anong natuklasan niya? Nakonverte naman siya. Sabihin, mula doon sa kanyang paghangad na sirain ng Kristiyano, ang Kristyanismo, ngayon, ano po nangyari? Nililitip niya ang Kristyanismo. Sana kapatid, kung nagbasa ka talaga ng Biblia, hindi mo mapapabintangan ng Biblia na may sablay. Pero isang passage na nabasa mo, hindi ka pa rin nagbasa ng Biblia. Di po ba? Kasi masasabi mo lang, nabasa mo na talaga ang Biblia kung nabasa mo ng buo. Anong nangyari? Ito pa tayong nangyari. Nagbabasa ka pero gusto mong gawin, hanapan mo ng butas yung Biblia. Di po ba? So, anong klaseng pagbabasa yan? Sabi ni Jesus, ang mga ito ang nagpapatutungkol sa akin. Kaya nga pag tinanong kita, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Pag iba ang sagot mo, hindi ka nagbabasa, hindi mo naman. Dapat, ang karugtong niyan, ano sabi ni Jesus? Sinasaliksik niyo mga kasulatan, 5:39 ng John,
sa paniwalang doon yung matatagpan ng buhay na walang hanggan, ang mga ito ang nagpapatututong ko sa akin. Yung Book of the Prophet and Pentateuch. 5 books of Moses, that is the law. Tumutukoy sa law. Kaya nga yung Genesis to Deuteronomy, it speaks about Pentateuch. So, ibig sabihin ng Pentateuch means Penta 5, Chuk means books. Di ba? Yun yung sinasabi. So pag-aralan niyo muna yung mga Grego, mga mga term na yan, yung Pentateuch. Hindi niyo alam yung Pentateuch? Di po ba? So pag hindi niyo alam yan, ay mahirap po yan. So mahirap pong pagbintangan na mali ang Biblia. Di po ba? Sige, sabihin natin na ganun yung paniniwala mo. Paano pag umarap tayo sa Diyos at sabihin ng Diyos na tama pala yung Biblia, ikaw pala mali, pero hindi ka na pwede humingi ng tawad. Dahil hindi ka na pwede humingi ng tawad pagharap mo sa Diyos at sabihin ng Diyos, tamang aking salita, ikaw mali, paano yun? Yan. Yun lang ang pag-usapan natin. Ang nangyari, pagdidibatehan natin kung yung aklat ninyo, mas magaling yung aklat namin, iti sarap na ng Diyos tayo magkita. Doon tayo magtanong. Di ba? Kung sino ang sasabi ng totoo. Di ba? Ngayon lang patunay ng Biblia ay talagang tama. Ang Biblia talaga ay pinakamagandang aklat yan. At totoong aklat ng Diyos. Anong patunay? Maraming nahukay. Ang mabuto ng tao, katulad nung sa nabol ng Egyptian, maraming nahukay. Di ba? Kaya nagpapatunay ang mga scholar ng Biblia na totoo. Kahit po yung hindi scholar ng hindi po mga scientist ng Biblia. Nakahukay po yan, naniwala sila na totoo talaga ang Biblia. Pero hindi natin sinasabi ligtas sila Ang sinasabi po natin, napatunayan nilang lahat ng Biblia po yung totoo. Kung ngayon paano po ito pabubulaanan. Alam nyo, kailan ba sinulat ang mga aklat ninyo? Diba? Samantalang Biblia, 90 AD, na kumpleto ang Biblia. Di ba? 90 AD. Ilang taon mo lang binanggit. Kung kailan mo lang natuklasan yan, so hindi, anong patunay mo na yan ay totoo? Baka ang nagsabi lang, syempre yung kakampi ninyo. Pero Biblia ang nagsasabi at nagpapatunay ng Biblia tama kahit hindi yung mga born again, mga scholar talaga. Nakatuklas talaga sa katunayan ng Biblia. Yun. So, may mga patunay pong Biblia. So, mas maganda i-research na lang. Ang mahirap dito, nalalait yung Biblia namin, pero gusto naman ayaw naman yung payagan na hindi namin paniwalaan yung Biblia. Hindi pala Biblia, yung mga kulatan. At ayoko po magsabi kung sino yun. Pero kung kayo po yan, sana nga mabago kayo po. District quotations. Sabi dito, Isaiah mentioned in New Testament 21 times. So, ang Isaiah po ay binanggit sa Bagong Tipan ng 20 beses. Kita niyo po Yun. Ang Apokalipsa po, walang binanggit si Jesus. Pero sa Old Testament, binanggit yan sa New Testament. Compare a few examples. So, tingnan natin yung mga ilang halimbawa. Matthew 15:7-9 and Isaiah 40 verse 3. Gawa, Acts chapter 8 verse 28 to 33 and Isaiah 53 verse 7-8. These three quotations came from three different sections of Isaiah. So, yun po So, binabagit dito yung iba't ibang yung tatlong quotation ito ay nagmula sa iba't ibang section ng Isaiah o ibang mga talakayan sa Isaiah. At ang sunod, the New Testament affirms, yung salitang affirms, ang napakalaga. Dapat magalang yung termino na yan. Affirms. The unity of the book of Isaiah o yung kaisahan ng aklat ng Isaiah, and that is the work of one prophet. O sino po yung one prophet na yan? That is Isaiah. Si Daniel din po ay inote ni Jesus Christ si Daniel
as God-inspired foreteller of the future. Sa Matthew 25 verse 15, Mark 13:14. At maging si Jonah po ay binanggit ni Jesus, binalidate yung saltang validation, validity. The book of Jonah in Matthew chapter 12 verse 40 to 41. Tingnan po natin. So binanggit po ito, yung 3 araw sa tiyan ng isda. O diba? Si Binog. O di ba? Ganito din ang pagdating ng anak ng tao. Yun po ang sinasabi. Ano po? Yun. Matthew 12 verse 40 to 41. Matthew 12 verse 40 to 41. Ito ang sabi sa verse 40 to 41. Kung papaanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambon ng isla, o dinampot, o pinutanahin, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, tatayo mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito. O matindi. Yan. Sino yung mga hindi naniniwala ng Hudyo? Hindi naniniwala ng Hudyo, Yun. Hindi po sila papatag ng Christian. Tag po sa mga Messianic Jew. Kaya sila po yung remnant, yung latak ng Israel. Sila po yung matitira sa pagdating po ng Antikristo. Wala na pong simbahan dyan. Yan. Sabi rito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Yun yung sabi. So maliwanag po, Yun. So, ngayon tatalakay natin sunod yung the word inspired. So, alam nyo, para maging inspired po yan, kailan po ang nakinasihang tao. Without the emotion of God, hindi matatawag na inspired yan. Di ba? Kung walang nagsulat, hindi matatawag na inspired. Kailan nagsulat Kaya sa mga pilosopo nagsasabing ang Biblia gawa ng tao, tama, gawa ng tao. Pasalamat taong gumawa, hindi hayop. Bakit taong gumawa? Kasi taong babasa, tao ka baga. Kung hayop ka, di mo basahin ng Biblia, O ganun lang naman yan. Tapos sabihin may pilosopo. O sino mas pilosopo sa atin? Pati ba? Kasi sabihin mo ang Biblia gawa lang ng tao, tama, gawa ng tao yan. Di ba? Pero hindi basta gawa ng tao yan. Kita mo, pag binasa mo kahit ilang beses mo basahin ng John chapter 4 verse sabi doon, verse 3 to 4, di ba? 4:23 to 24 pala, paiba-iba yung mensahe. Pero subukan mo sa inyo aklat ng parang araling panlipunan. Di ba nagsasawa ka? Pero pag ang Biblia binasa mo, bago mensahe. Pero pag walang mensahe sa yung Diyos, nakakalungkot. Di ba? Baka mamaya ay hindi nga nangusap pa. Kasi, bakit hindi binibigay sa inyo ng Diyos sa mensahe? Kasi alam niya, hindi ka naman talaga gustong magbasa talaga ng Biblia. Kailangan ka nagbabasa para lang ipandibate mo. Para masabing marunong ka. Tandaan nyo, ang Biblia po hindi natin dapat ipandibate ito. Ang Biblia dapat sinusunod natin. Ang Biblia dapat ay pinapakinggan natin yung mensahe ng Biblia. Ito, tatanong sa inyo, anong Biblia? Diba? Tinatawag itong logos, that is written word. Ano yung nasa loob ng Biblia? That is rema. The word of the Spirit. Ano po? Yun. Ngayon sa Jesus, tinawag din logos. Diba? Logos, it speaks about the living word. Tagapagsalita din ng Diyos siya, nagpagsalita siya ng Diyos, and then ang Biblia written word. So kaya nga, without Jesus, walang kwenta ang Biblia. So ang Biblia po ay dapat makita natin na ito'y written word, pero kailangan natin si Jesus bilang living word. Diba? Kaya nga sabi dito ni Jesus sa John 5:39, sinasaliksik ninyo makasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na malanggan, ang mga ito nagpapatutungkol sa akin. From Genesis to Revelation, it speaks about Jesus Christ. Kaya nga dapat, pag nagbabasa tayo, namimit natin ang Panginoon.
ngayon, kung hindi mo naman ang aking sinasabi, sasabi ko sa iyo, ay, ibig sabihin, kamangmangan yan, Hindi mo inunawa yung salita ng Diyos na narinig mo, dapat unawain mo mabuti. Kapag namali ka ng interpretasyon, ibig sabihin, sarado pang isip mo. O, di ba? Josephine Marescotes, shout out. Yan napakalaga batid na tingnan natin, Yan sasabihin natin yung, binabanatan yung Biblia namin na may sablay. Pero ang problema, pagka ang sinabi namin, yung aklat ninyo, yung sablay din, gusto nyo kami papatay. Kita nyo po. Adi, ang ganito lang po ang nangyayari. Pag gumulap naman tayo sa Diyos, tanongin natin ng Diyos kung sino ang kuling aklat yan. Ang totoo. Tandaan natin, 90 AD natapos po ang Revelation. Nakompleto po ang Biblia. Kailan na pumasok mga aklat ninyo? O baka 1900 siya. O di ba? Pumasok 1900. It's history na nalaman natin yan eh. Di ba? So ang 90 AD, ibig sabihin, buhay pa yung mga apostol, kumpleto na ang aklat. Kasi namatay yung mga apostol 100 AD. Wala na pong apostol na yun. Kasi patay na lahat. So meron po tinatawag tayong, ang meron lang po ngayon ay, wala na po yung office of the apostle, pero gift of the apostle, that is missionary. Wala na po ngayon. Kasi kung totoo pong may apostol pa ngayon, di tama si Carillo. Akong Father of the Bible. Di ba? Kita nyo, sabi niya, kailangan magpasakop tayo sa kanya. Kasi pag walang di kaya nagpasakop sa kanya, hindi tinatanggap ng Diyos yung ating mga pahayag para tatama po si Carillo. Di ba? So ngayon, wala na po yung office of the apostle, meron na po yung gift of the apostle. Ito yung mga missionary sa ating panahon ngayon. At dapat, ang isang may gift ng apostle, una, kayang magtayo ng simbahan. Alam niyo yung tinatayo yung simbahan, hindi na po yan pagtatayo ng another church. Pinapalawak mo lang yan. Di po ba? Dalawa lang naman ang apostol eh. Apostol sa Jews, sino yan? Sina Pedro. Si Paul po, sino? Apostol po yan ng Gentile. Pero wala na pong lalabas na apostol. Pag lumabas pa pong apostol yan, huwag na po yan. Di po ba? So, yun po yung ating masasabi sa araw na ito. At ito lang po, tanda natin. So, tandaan po natin na yung ating pinag-aralan ngayon about sa tinatawag nating infallibility of the Word of God, of the Bible. So, tandaan po natin na ito po ay infallibility, ibig sabihin tama sa lahat ng kanyang subject. May problema po yung ating kaisipan. Biro mo, hindi mo naman nabasa ng buong Biblia. Basa mo na isang passage, tapos sasabihin mo, kita mo, bisa mo lang yung Biblia. Bakit bata pinapapatay? Ang tanong, basahin mo muna. Para matuklasan mo, bakit pinapapatay yung mga bata? Diba? Kasi alam nyo, masama ang mga bata noong panahon na yun. Na kahit na nung gayon, wala sila, ang Diyos nila ay Diyos na hit and God yung kalang Diyos. At ang tinuturo ng hit and God, alam niyo, at tinuturo ko ng hit and God na ito ay mga pagpatay, kaya nga sabi ng Diyos sa pamagitan ni Moises, di pa sinabi sa Israel, pag pumunta kayo sa lugar na yon, huwag niyong gagayahin sila. Marami mang kukulam ko. Kaya nga sabi doon, huwag niyong gagayahin yun. So, bakit ang tanong? Bakit pinapatay pala ng Diyos yung kay Saul? Pinapapatay ng Diyos kay Saul yung kahit bata, kahit pasusuhin. Kasi nga, wala nang pagbabago mangyayari doon. Paglaki na mga yun, yung pa rin ang mangyayari. Basahin niyo muna mabuti. Hindi yung bakit pinapapatay. Bakit binigay ni Sarah yung kanyang katulong. Kasi ngayon yung cultural context. Ang tanong, bakit ang kailangan pakasalan muna, di ba sabi ni Laban kay Jacob, hindi kagwalian dito, kagwalian na mauna muna yung bunso na mag-asawa. Kaya nagkaroon ng dalawang asawa eh. Ang tanong, binawal ba ng Diyos? Hindi pa. Kailan ang binawal yan? Sa bagong tipan, binawal ng dalawang asawa. Di ba?
Kasi yung cultural context, pag-aralan nyo, madami. Cultural context, logical context. O dapat marami yung grammar. So, basahin nyo muna mabuti ang buong Biblia. So, tandaan po natin, ang Biblia ay 90 AD natapos na kompleto. At kung ano man ang inyong gusto pang sabihin tungkol sa Biblia namin, masabi ko, naniniwala pa rin kami sa Biblia. Ngayon, may mga panood ako sa YouTube, sabi dito, merong natuklasan ng mga scholar na na isang kasulatan na hindi sinasabi ng mga Kristiyano. Di ba ba? Ng simbahan. O tanong, bakit namin nasasabihin yun? Ay sa Biblia kami naniniwala. Kung may dumating pa pong ibang aklat dyan, hindi na po yan totoo. O paano naman? Ba't namin ituturo yun? Ay siyempre, ituturo namin Biblia. Kaya nga Kristiyano kami, Biblia ka ang pinaniniwalaan namin. Tapos sasabihin, may lumabas pa na ina-another kasulatan. Wala na po eh. O, sabi po ni Jesus dun sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. O, basahin natin ha. Itong sabi dito ako magtatapos. At sa pagtatapos po natin, sana, anyway, kung i-bash nyo ako, bahala po kayo. Pero salamat, ibig sabihin, interested ang mga tao. Doon sa chapter 22, verse 18 to 19, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. O yun, sabihin, itong Biblia na, Ngayon, idadampot ni Paul sa aklat ng 2 Timothy 3:6, ang dinadampot naman ni Paul yung Old Testament. Hindi pa kompleto ang New Testament. Pero dahil na kompleto na, sabi ni Jesus dito, ito yung conclusion ni Jesus. Conclusion na ito tandaan natin. Sa sino man magdaragdag, o sabi dito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala. Si Juan pala, hindi pala si Jesus ang nagbabala, Pero ibig sabihin, sabi ni Juan, dahil sinabihan siya ng Panginoon, ay nagbibigay ng babala sa sino man makarinig sa mga propesiya ng aklat na nasa aklat na ito. Sa sino man magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay daragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Daragdag ng salot. Sa verse 19, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So, ibig sabihin, kapag binasa mo yung Biblia at sinapamuhay mo, matatanggap mo yung banal na lungsod, nakapasok ka doon, at magandang pagpapala. Ano po sabi dito? Ulitin natin, natin. Ganda pala na sinabi ni Juan dito. Sinabi niya na, ano yung ang sabi dito, kapag binawasan mo, ngayon, baligtarin man natin. Kapag hindi mo naman binawasan o dinagdagan, ano sabi dito? Baliktarin natin Sa sino mang hindi magdaragdag sa nalaman ng aklat na ito, ay walang idaragdag ang Diyos sa kanya na mga salot. Matindi salot pala nakasulat doon. Dito mo na, isa sa salot dito, yung nagkaroon ng nasugat. Yung sakit na hindi gumaling gusto mo, yung kapatid. Sa verse 19, ang sino mang mag-alis, baliktarin natin. Ang sino mang nagbabasa na hindi naalis ang anuman sa mga salita ng aklat ng propesya ito, ay hindi aalisin ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Yun palang layunin ng Panginoon. Sabi ni Juan, wala kang karapatang pumunta sa langit kapag ikaw ay binawasan mo ang sinasabi ng Biblia. Denigrate mo ang Biblia, delikado yan. Pananagutan natin sa Diyos yan. Diba? Kasi ang Biblia, from Richard Justus, ng ibig sabihin to ay inspired by the Holy Spirit. Para maging inspired dyan, na panoorin yung nakarambag ko, hindi po ginawang robot ng Diyos yung mga tao doon. Ginamit yung emosyon nila, yung kalambak pa. Diba? Si Pedro, hindi siya nag-aral sa rabbinic school, kaya sabi ni Jesus, huwag kayong patawag ng guro, dinadampot ng iba yan. Pinanagan ako na isang sabi sa akin, ba't ka nagpapatawag ng pastor? Ay, dinampot sa akin yung sabi ka ni Jesus, huwag kayong patawag ng guro, ay sa Greek pala yung rabbi. Sa Hebrew, ay rabbi pala yun hindi ka naman nagpapatawag ng rabbi.
Oo, sino papatawag ng rabay? Kasi walang rabay talaga na itatawag sa amin kasi hindi kami Gentile. Hindi kami Juju. Gentile kami. Ang pwede sa amin, pastor. O yung kalayo eh. O, di ba? O, ganito kaya sabi ko, ganito na sabi ko. So, ito na sabi ko sa kanya, no? Okay, kasi haba eh. Sabi ko, sige, saan mo babasa sa Biblia na pagka nagpatawag ng pastor ay pupunta ako ng impyerno? Abay, matalino, sabi niya sa akin eh. Bago ko rin sagutin ang tanong mo, sagutin mo rin mo ng tanong ko. Sabi ko sa kanya, ay bago ko rin sagutin ang tanong mo, sagutin mo rin mo ng tanong ko. Ayun, hanggang sa sabi niya, ha. Tapos kinabukasan, sinabi niya na ako ay Gigi, gunggong. Sabi ko, kakasuhan kita. Sabi ko, kurot ka pa naman, Kita mo, ay sa mga pastor na, maraming pastor na ikurot eh. O, di napaya siya, Kasi kawawa ka sa mga kapwa mo pastor doon. Sabi mo na, na dahil hindi ko raw alam ang guro, kaya tinalakay ko yung guro. Ano bang guro para sa iyo? Ano ba yung rabay? Ang rabay po hindi hindi pwede magpatawag ang mga Pilipino pastor ng rabay. Kahit po yung rabay, yung mga pastor sa ibang bansa. Di po ba? Kasi ang rabay hindi ginagamit sa simbahan yan. Kita niyo po So, pero may pastor, tanggalin mo yun. Ephesians 4:11, may pastor eh. O, diba? Dapat hindi sinabi ni Pablo kung bawal. O, kita mo na. Tapos sasabihin nyo, hindi pa sinasabi na iba, Nasabi na, bali ka, nagpapabayad ka sa kasal. Ibahagin ng libre. Binigay siya ng libre. At ibahag ng libre. O, ano ba yung sinasabi libre? Yung ebanghelyo, libre yan. Pero yung kasal, babayaran mo talaga. Bakit sino may sabing babayaran kami sa kasal? Yung PSA ang nagsabi, Dagano ka naman hindi naman binigay ng libre sa amin eh. O kung punta ka nga sa munisipyo, kung libre yun. O kita mo, hindi libre yung pagkuha ng dokumento, may bayad dyan. Tapos 7,000 din ang pagsaseminar. O sino yan? O diba? Alambawa, bago ikakasal, ibig sabihin, hindi kami magtatanggap ng bayad dun. Paano yun? Nagkasal kami. Bali wala lang. O, paano sa inyo pala ay hindi usong kasal? Walang kasal sa inyo eh. O diba? Kasi tinuturo ng leader ninyo na turo ng leader nila. Huwag ka na mag-asawa kasi hindi na tayo taga-mundo, kita mo na. Doon pa lang sablay na po. Okay, wala nga nagkakasal sa inyo. Ako magpapabayad ako, ay hindi wag ka magpakasal ko, ayaw mo magbayad lalo kung bagyo, ang singil ko ay 4,000. Yung kay Pastor Joseph Mariscotes po. May bayad dyan eh. Tanong ko sa iyo, pag ikaw ba nagkasal, mag-ibanghelyo ka ba dyan? Hindi ka mag-ibanghelyo dyan, kaya sablay ka pag kaya ginagawa ng pastor nag-ibanghelyo pa dyan, sablay ka, bakit? Ba't mo patatanggapin ng tao dyan? Kakasal ka lang naman. Sa kasal, ang ating pinakamahalagang tao dyan sa kasal na yun, yung ikakasal, paano may ibanghelyohan yan? Di po ba? Hindi mo ibanghelyo. Walang ibanghelyo dyan. Walang bubuhay ng patay dyan. Abay, bumuhay ka ng patay. Sablay ka. Di ba kaya sa bansod, may nagkasal eh. Ay lahat ng ninong at ninang pinagdasal. Ay inabot kami alas 2, hindi ba kami nakain? Hindi rin mo inabot alas 2. Sabi ko, itong pastor na ito, hindi kinukuha eh. Ako pa pag nagkasal ako, 1 oras, tapos na. Diba nandyan na lahat? Di ba? Kasi alam niyo kung bakit? 10 minutes na ang aking preaching. Bakit? Kasi na-counsel ko na mag-asawa. Ang babakbarin ko na lang dyan yung biyanan. Kasi marami nakikialam dyan. Ang aking tekstong gagamitin, pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng pagwinan ng tao. Yun lang naman ang gamit ko dyan. Di po ba? Yun. Hindi po yan libre. Hindi banghelyo yan. Kita mo sablay yung mga dampot ninyo. Tapos sasabihin naman, ayoko nang banggitin sabi sa akin, ay dalo ka saan namin. Pero sabi sa akin hindi dapat ika-interpret ang Biblia. Ba't ka nag-iimbita? Ano bang meron sa inyo? Di ba yung lahat ng exposition, Bible expose, ay di ba rin yun? Nagpapaliwanag ka rin? Kita mo na. Exposition, in-explain mo yung Biblia, alin dyan, hindi explanation. Hindi siya makaisa sa akin di ba? Tapos ang galing maghamon ng debate. Di ba? Doon pa nga lang bakit ka nag-imbita? Ganyan sabi mo, hindi dapat interpret ang Biblia. Kung hindi pala dapat interpret ang Biblia, hindi ako dapat pumunta sa simbahan nyo. Basahin na natin ang Biblia, ganun na lang. Tahimik siya.
Kasi kung sasabihin nyo hindi dapat interpret ang Biblia tapos nag-iimbita kayo, nakalagay sa inyong ay exposition, explanation yan. O kahit pa sa dictionary mo tingnan, nagpapaliwanag ka rin. Diba? Sa totoo lang, niloloko natin ng tao na sasabihin din natin dapat ipaliwanag ang Biblia. Matututo pala sila ba't pa kailangan kami makinig sa inyo? O di ba pwede pala tayong matuto? O sa inyong kita niyo yung logic niyo sa Biblia. So yun po yung sinasabi po natin. Ako hindi galit po. Nasabi ko lang ito dahil sa Biblia. Yun. Diba? So dapat pag-aralan tayo yung context ng Biblia. Huwag tayong basta dampot ng dampot. Dinadampot natin, sabihin natin pinamahagi ng libre. Pero saan nakakita, sinabi ba ni siya na pumunta kayo sa gawin yung alagad, umayo kayo at magkasal. Hindi po ganun ang sabi ng hindi ganun sabi ng Panginoon. Anong ebanghelyo sa kasal? Wala ebanghelyo sa kasal. O di po ba? Pag ikaw nag-ebanghelyo dyan, ay kay sablay saan nakakita mag-ebanghelyo dyan? Di ba? So ako 10 minutes lang ang aking kasal So, pero dapat kung kayo magkakasal, ikaw ay merong pinaka-organizer para maayos. O di ba? Dapat alam mo kagad kung pwede namang pag-usapan na na walang kandila, pwede naman yan. Depende sa mag-asawa yan So tandaan po natin sa kasal hindi ka mag-ebanghelyo diyan at ang bida diyan hindi yung congregation, that is yung ikakasal. O anong nangyayari, may nagkakasal pa nga sasabihin ng kasal yung mga mag-asawa na dito magkaroon ng pagbabaw uli. O bakit sino bang magbabayad sa kasal? Yung bang mga audience hindi naman O kita nyo O doon tayo nasablay O tanda natin yung mag-asawang bida diyan, kaya pagandahin po natin. Sa amin po pag kami na nagkasal ng mga pastor, ito po masasabi namin wala pong espesyal at saka regular. Sa amin, ginaganda namin. Bakit? Kasi naniwala kami na ang kasal ay espesyal na araw. O kasi minsan lang mangyayari sa buhay ng tao yan. Kaya ang nagbayad sa akin, ngayon, pwede naman pag-usapan. Halimbawa, katulad sa mga katutubo, nagkasal si Pastor, Pastor JM. Binigyan lang kami ng mga panggasolina, Meron pwede naman pag-usapan yun. Depende. Pero pag kaya naman ng katutubo na yung gano'n, ako ang siningil ko lang, sabi ko, sige, ang singil ko na lang ganito, 2.5 na lang, Pero kaya ako pinagdagdagan, kasi inaabol ko yung kalampangalan, tapos mali-mali pa pala, naku, hindi humingi ako ng dagdag na bayad, kasi susulong ko sa, yun lang naman, hindi ba mga kapatid? So, wala pa ebanghelyo sa kasal, dinadampot natin mga salita ng Diyos. Dapat pag-aralan kung yan ay ang tawag doon. Yan ay capital letter o small letter. Pag-aralan natin yan. Yung plural o singular. Katulad sa tang fruit. O sabi ni Paul, but the fruit, hindi po fruits. Kaya yung siyam na bunga, hindi po natin dapat gamitin na yun. Siyam na bunga, wala po. Ang bunga, hindi po sinabing siyam. Kita yung mga dampot natin. So ito po yung ating sinasabi. So kaya bago tayo dumampot, ay kita mo, talagang hindi nakaisa yun O sabi sa akin bago ko sagutin ang tanong mo, sagutin mo naman ang tanong ko. Sabi ko, bago ko rin sagutin ang tanong mo, sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi siya nakaisa. Kita mo na. Tapos sasabihin mo, yung gunggong yung papatawan ng pastor, sa dami igurot na pastor. O di, kay sa igurot. Pagka ang igurot, tirahin mo ang isa dyan, laglag ka. Kaya sabi ko, kakasuhan ka, hindi na siya nagpakita. Tumigil. Mahilig nga pag-aaway nang sabi niya, hindi kita tanong ng pastor. Hindi, huwag mo ko tawagin pastor. Wala namang mawala sa akin. Di ba? Pero, sino bang may sabing pastor ako? Yung simbahan ko. Sila ang nagdeklara sa akin na ako'y pastor. Kaya pinapangatawanan ko, pastor talaga ako. At aking title, Di ba? So, kaya masasabi mo lang pastor ka kapag ikaw niliklara ng simbahan na pastor. Kaya may lisensya kami ng papastor. Yun po ang niya. O di yung simbahan namin naligiligin mo ako. O di ba? Yan. So, ngayon hanggang dito lang po tayo mga kapatid. At tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos ng Panginoon sa lahat. Salamat Panginoon. Sabagat sa araw na ito,
ay minsan pa nakapag-vlog uli yung lingkod, Panginoon. At masabi namin, Lord God, na ang Biblia po ay wala pong pagkakamali sa Biblia, Panginoon. Sa lahat ng topic nito, Panginoon, may problema lang po yung isip namin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na ang salita mo sa mga nagbabasa ngayon ng Biblia, buksan mo ang kanilang puso sa pananampalataya, Panginoon. At nawa makita kay Jesus ng mga nagbabasa ng Biblia, because the Bible, it speaks about you, O Panginoong Jesus. At alam namin, Lord God, na kagaya na sabi ni Haring David, ang salita mo itanglaw sa buhay namin, sa mga nadidilan ng kaisipan, sa mga gusto magpakamatay, sa mga pinipinsalan na sinas, ang Biblia po ang gamot, Panginoon, at ang mapag-aalis ng lahat ng sumpa sa buhay. Maraming salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita sa Biblia, sapagkat sabi mo nga po, Panginoon, sa pamagitan ng mga taong pinagamit mo ng Biblia ay nagpapaganda din ang buhay po namin. Kagaya na sabi mo kay Joshua, meditate the word of God day and night upang masunod niya ito, sa gayon giginawa ang buhay po namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. At ang mga atong presidente po ng Amerika nagsabi ng Biblia po ito talaga, at ito po yung nagbabago ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, at nawa, O Diyos, ay ang mga narinig po ng bawat isa ngayon ay selyo mo sa puso nila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. God bless you po.